Um, tayo po lahat ay manalangin muna. Let's ask wisdom from the Lord. Panginoon, salamat po. Nasa bahagi kami ng pag-aaral ng iyong mga salita. Inaalala namin na hindi lahat ng lugar ay may ganitong kalayaan. Pero dito sa aming bayan, naririto kami. Malaya po kami. Malaya naming napapag-usapan ng iyong mga salita. At bukas ang puso ng bawat isa sa inyong mga salita, Panginoon. Dalangin namin pagkalooban mo kami ng karunungan ngayong umaga. Maunawaan namin ang iyong kalooban. Dalangin namin maging bukas ang puso, diwa ng bawat isa sa lahat ng inyong nais sabihin sa amin. Masunod nawa ang iyong kalooban at ang iyong salita sa buhay ng bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng kakayahang mai-apply ito sa amin pong pang-araw-araw na buhay. Yan ang mahalaga, hindi lamang pakikinig, kundi pagsasagawa ng lahat ng mga sinasabi po ninyo. Because we read and study your words not just to feed our minds, but for our lives to be changed in accordance, Lord, sa inyo pong kalooban. Upang sa gayon, malubos ang iyong kagalakan kapag nakikita ninyo kami. We give you all glory and all honor, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Nais ko po kayong dalhin sa isang talata na pinagbubulay-bulayan ko po nitong mga nakaraang araw. I'm talking about Proverbs chapter 19, verse 11. Sa Tagalog po, yan ay makikita sa Kawikaan, chapter 19, verse 11. Kapag binasa po natin sa salitang English, ganito po ang mababasa natin. A person's wisdom yields patience. It is to one's glory to overlook an offense. Isang talata po yan, pero ilang araw ko pong pinagbubulay-bulayan, binabalik-balikan, tinatanong ang Panginoon kung ano yung kabuang kahulugan nito. Paano natin ito may sasagawa sa ating buhay? May kakulangan ba tayo kung pagbabasihan ang talatang ito? Sabi po kasi dito, a person's wisdom yields patience. It is to one's glory to overlook an offense. May dalawang parts po yan. Yung unang parte talks about a person having a wisdom. Talks about a person's wisdom. Pero kung may wisdom daw ang tao, sigurado daw po, it will yield patience. It talks about patience. Ang taong pasensyoso, tawag ng Biblia, ay matalino. Yun ang sabi po diyan. And then sa second part naman, ito po yung medyo pagdidiinan natin ngayong umaga. Kasi po ang sabi diyan, it is to one's glory to overlook an offense. Overlooking an offense. Sa Tagalog po, para maintindihan natin, ang matinong pag-iisip ng tao sa galit ay nagpapabagal. At kanyang kaluwalhatian na di pansinin ang kamalian. Yan po ang nakasulat sa salitang Tagalog. Kung papansinin po natin, we can observe that the first half of the proverb, yung unang bahagi ng kawikaan pong yan, it focuses on self-control. Yung pong pagpipigil sa galit, yung pong pagpapasensya. I call that self-control. Binasa ko po yan sa iba't ibang version ng English Bible. Sa ESV, ganito ang nakasulat. Good sense makes one slow to anger. The term is slow to anger. Yung pong galit ay nagpapabagal. Sa NLT naman po, sensible people control their temper. Yun naman po yung term, controlling temper. Sa ibang translation po, yung po bagang ginamit na term ay slow to anger. It means controlling your anger. Sa ibang translation naman ng Bible, NLT, talagang diretsyong controlling your temper. Then sa binasa po natin kanina, patience ang ginamit. Patience, controlling your anger, controlling your temper. It means yung first half po talaga, kung i-obserbahan natin, it focuses on self-control. Maganda po sigurong umpisahan yan. Tanong natin ang ating sarili, di ba tayo nagkukulang dyan?
Kasi po yung nais ng Panginoon sa atin. Sino po dito yung aminado na nahihirapan tayo paminsan-minsan na kontrolin ang ating sarili? Sa galit, yung pong impatience natin, wala tayong pasensya. Di po ba kapag inisip natin yan, talagang mapapapanalangin na lang tayo kasi alam ko pong ang bawat isa sa atin hindi naman exempted sa pagka-prone na magalit, hindi makontrol ang sarili. Pero pinapaalala po ng salita ng Panginoon sa atin na yung patience, self-control ay mga virtues, character that we should possess as sons and daughters of the Lord. Ang sabi po kasi yung patience and self-control ay part ng tinatawag na fruit of the Holy Spirit. Yan ay bunga ng Espiritu ng Diyos magmula nang tinanggap natin siya sa ating buhay. Kailangan daw makakita ang Panginoon ng bunga sa atin. Kasi ang puno makikilala sa bunga. Yan ang sabi po ng salita ng Panginoon. And in Galatians chapter 5, it talks about the fruit of the Spirit. At kasama po ang self-control at patience dyan. It indicates na ito ang kalooban at gusto ng Diyos na makita sa ating lahat. An essential part of Christian lifestyle, yung control ng sarili. Especially sa anger at saka sa pabugso-bugsong damdamin. Our responses po are to be reasonable at saka measurable. Sometimes po, ang problema, lagi ko naman sinasabi, ay hindi talaga yung problema. Ang nagiging problema ay yung reaction mo at paraan ng pagharap sa mga problema. It is how you face yung mga problems po natin. Because problems are constant, hindi pwedeng tanggalin yan. Kristiyano ka man o hindi, bata man o matanda, kahit ano pang estado sa buhay, ang problema talaga dumarating, yan po ay kasama sa buhay po natin dito sa lupa. Huwag po kayong mag-alala, dito lang sa lupa yan. Pagdating natin sa langit, wala na yan. Pero ang mga problemang dumarating po, kailangan natin harapin ng tama. At ang kailangan maging reaction natin ay yung maka-Diyos na pagharap. We should increasingly grow in our ability to control ourselves when we are angry. And sabi po dun sa second part kasi, to overlook an offense. Later po I will be highlighting that. No po. Unang mapapansin po natin, ang unang bahagi ng talata, nakatuon sa pagpipigil ng sarili. At yan ang unang mensahe ng Panginoon sa atin ngayon pong umaga. Kailan po kayo nawalan ng control sa inyong sarili? Huwag naman po sanang kanina, no? Ito pong sobra yalwat, makapiblas na ka, malita na. Sambata po. And usually po, the enemy knows na we are prone sa ganyan. Kaya he will parang let you face circumstances na susubok ng pasensya at susubok ng pagpipigil at pagtitiis natin. Pagpipigil sa sarili. Tinatawag po tayo o tayo po ay inuutusan ng Diyos ng kanyang salita na huwag madaling magalit. Bakit po? Kasi ang Diyos mismo ay mabagal daw magalit at hindi madaling magalit. It is written in Psalms 145 verse 8. Ito po nakasulat. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger, and rich in love. Kung ang ating pong Diyos ay slow to anger, ang nais niya ay maging katulad natin siya. Rich in love. Pero I want to emphasize, slow to anger. Yan ang karakter ng Panginoon. Ang pagkakaroon po ng mahabang pasensya ay bunga ng karunungan at pag-ibig. Ayon po kasi sa unang Korinto, chapter 13, and I know po, many of us knows this, 1 Corinthians chapter 13, ang tawag po ng marami dito, it's the chapter that defines love. Kadalasan po ginagamit namin ito kapag ka po may kasalan. Because napakarami po ng mga tao na nagbibigay pagkahulugan sa kung anong pag-ibig. Pero hindi po dapat ang taong nagbibigay ng kahulugan sa pag-ibig. Ano nga po ba ang pag-ibig? Pag pinakinggan mo maraming tao, marami po silang kahulugan dyan eh.
May Love is Blind, Love is a Mystery. Napakarami po. Hindi mawawala yun eh. Makakabuo ka ng buong, naalala ko po yung slam book, no? Ganun. We try to define love. Tayo nagbibigay para bang paghulugan. Ito ang pag-ibig. Ito, hindi na pag-ibig ito. Ito ang pag-ibig. Pero alam po ninyo, hindi dapat tao nagbibigay pagkahulugan ng pag-ibig. Ang po pwedeng makapagbigay kung anong kahulugan ng totoong pag-ibig ay ang Diyos mismo. Dahil sa Kanya nagmula yan eh. God is love, according sa Biblia. Ano nga po ba ang pagkahulugan ng Diyos patungkol sa pag-ibig? Unang Korinto, 13 kabanata. Specifically in verse 5, if you will be reading chapter 13 of 1 Corinthians, makikita po ninyo, love is ganito, love is ganyan. Pero ang isa po sa mga description ng love, ang pag-ibig daw ay hindi madaling magalit. Especially in verse 5. At hindi nagtatala ng kamalian. Ayun. Ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ay hindi madaling magalit, hindi nagtatala ng kamalian. Yung po bagang nagkamali siya, sasabihin mo na, sige, patawaran din ako, pero tandaan mo yun kung namang kalingwaning gawa mo. I think that's not contradictory po ito. That's may contradiction doon. Pinatatawad mo, pero tandanan mo naman yan. Gawa mo ka na ako ngayon. Pero patawaran mo na yan kanu. I think that's not, hindi po yan nag-a-agree doon sa sinasabi mong pagpapatawad. Pero ang tunay na pag-ibig, hindi na nagtatala ng kamalian. Ibig sabihin, kapag may nagkamali, humingi man ng tawad o hindi, kailangan natin patawarin. No po? Wala naman sa paghingi ng tawad o hindi paghingi ng tawad. Ang pagpapatawad ay binibigay. Kaya nga po, ang term na ginagamit natin is forgive. We give it even if they don't ask it. Hindi po natin binibigay sa kanilang susi ng closure ng galit mo. May mga taong hindi po talaga hihingi ng tawad kailanman. Kung hindi siya hihingi ng tawad, at hinihintay mo siyang humingi ng tawad bago mo siya patawarin, mamamatay na po tayong may galit. Kasi po maraming tao, hindi naman talaga hihingi ng tawad. Pero ang pagpapatawad po ay kusa nating binibigay, humingi man sila ng tawad o hindi. At kapag ka po nagpatawad tayo, ang tunay na pag-ibig ang siyang gagabay po sa atin sa tunay na pagpapatawad. At ang pag-ibig na sinasabi ng Biblia ay hindi nagtatala ng kamalian. Kasi po, ganun din ang Diyos eh. Nung tayo po'y humingi ng tawad sa Panginoon, hindi na siya nagtatala pa ng kamalian. Pag nagpatawad ang Panginoon, binubura niya yon. Ang tawag po namin doon sa Bible School, na alala ko po yung terminology namin, parang voluntary amnesia sa Panginoon. Of course, the Lord will never forget. Hindi naman nakakalimot ang Panginoon. Pero pinipili niyang wag nang tignan yon at ibaon sa limot kapag hinihingi na natin ng tawad. And sometimes tayo na lang pong nagbabalik-balik nun eh. Pero kapag humingi tayo ng tawad sa Panginoon, ganun siya. Ang tunay na pag-ibig, hindi niya tinatala. O may kadwa na kaya, may itong na mo. O dinanda ka 5, 5 times lang, tinatala mo eh, binibilang-bilang mo. At ganun po ang tao eh. Kunwari, pinatawad na, pero itinago pala sa cabinet, no? Pagkatapos po, pagka nasaktan ulit, bubuksan ng cabinet, tapos, yun na naman. Nagpapatong-patong. Hindi po tayo mabubuhay sa kalooban ng Diyos kung ganun tayo, mga kapatid. So, yung pong pinag-uusapan natin ngayon are very practical. Ang pag-ibig ay hindi madaling magalit. That's a character of the Lord na gustong makita sa atin. Pero yung second part po, yung, balikan ko lang yung kanina. Yung overlooking an offense. I pray po na ma-explain ko na maayos to. It is to one's glory to overlook an offense. Sa Tagalog po, kanyang kalwalhatian na di pansinin ng kamalian. Hindi naman po sa pagbubulag-bulagan ng kasalanan. We're talking about mistakes and everybody commits mistakes. Sometimes nga po yung mistake, hindi naman nangangahulugang sin siya o kasalanan siya. Halimbawa po, nagkamali ako sa pagsasaing ng kanin. Hindi ko na bilang masyado yung pagsasaing ng bigas, bigas po palang sinasaing, kanin yung naluto na. So sa pagsasaing, hindi ko na bilang masyado. O kumonti ng isang takal na tubig, nagkamali ako.
Nagkasala ba ako sa Diyos? Hindi. Because everybody is prone to mistake. Yung mga ganong klaseng kamalian, mga kapatid, ang sinasabi ng salita ng Diyos, kung mapapalampas mo na, palampasin mo na. Marami po kasing mga tao nagkakasala dahil sobrang critical sa mga ganon. Pinapansin natin, ultimo maliliit na bagay na pagkakamali. Ang sinasabi po dyan, may mga mistake na dapat na lang palipasin. Kaya nga, ang title po ng mensahe ngayon, binigyan ko po ng titulo na Maliit na Bagay. Isipin po ninyo yan. Kapag ka po medyo matitrigger ko, hinga ka muna, maliit na bagay. Kung maliit na bagay, mga kapatid, at mahuhulog ang bunga ng pagpapasensya, at mahuhulog tayo sa kasalanan ng pagkagalit, tandaan po natin, kailangan nating sabihin sa ating sarili, walang ibang magsasabi niyan. Tayo ang aalala niyan, maliit na bagay. Hindi po natin dapat binibigyan ng isang maliit na bagay ng pagkakataong makasira ng malaki sa buhay natin. The enemy will use even small things to destroy us. Kaya kailangan matalino po tayo. Bago tayo magpakagat sa galit, matanggal yung ating pong kontrol sa ating sarili, isipin muna natin, baka naman maliit na bagay lang. Isipin po ninyo, nasira ang araw ninyong mag-asawa dahil mali lang ang pagkasangkap niya ng kape, parang gano'n. Maliit na bagay. Nakuha po ninyo, may mga bagay na maliit lang, pero napapalaki natin. Kaya nga, yan po ang title, Maliit na Bagay. Isipan po natin yan. Gusto ko po sana, ang panalangin ko po, may marinig tayong gano'n. Kapag malulus natin yung temper natin, o kaya gusto nating magalit, panalangin ko po, at the back of our mind, may marinig kang maliit na bagay. Hindi po ba totoo yun? Agree po kayo doon? Sometimes ang ikinagagalit ng tao, pag inisip mo mabuti, maliit na bagay lang. Nagiging exaggerated lang pagbinsan dahil sa paraan ng pagharap mo sa isang maliit na bagay. Learning to let go of small issues. Marami pong tao ma-issue. Maliit lang, nagiging malaking issue. Hindi po ganyan ang nais ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Di tayo magiging masaya sa buhay. Kung ang lahat na lang magiging critical tayo, even small things, binibigyan natin ng issue. At yan ang pag-uusapan po natin ngayon. Kaya sinabi ko po na very practical ang mensahe ng Panginoon sa atin. At pwede nating i-apply sa ating pang-araw-araw na buhay. Sabi po ng Bible, it is to one's glory to overlook an offense. At kanyang kaluwalhatian na di pansinin ang kamalian. Ang ating pong pag-usapan ngayong umaga ay tungkol sa isang hamon na madalas nating nararanasan araw-araw. Ang pagpili kung ano ang dapat nating palampasin at kung ano ang dapat bigyan ng pansin. Marami po sa atin ang madaling maapektuhan ng maliit na bagay. Sa totoo lang po, hindi naman kailangang gawing malaking issue kasi maliit lang na bagay. Pero napapatangay tayo. Kaya magandang pag-usapan po natin ito. Bago po ako magpatuloy, mga kapatid, gusto ko lamang pong magbigay ng disclaimer. Baka po kasi hindi nyo ako maintindihan. Nais ko lang pong linawin na ang pagpili na palampasin ng isang maliit na bagay o pagkakamali ng iba ay hindi naman nangangahulugan ng pagbubulag-bulagan sa mali. We are just talking about small things. Of course, if we are talking about morality and sin, hindi po tayo pwedeng manahimik sa mga ganon. What I'm trying to talk about is small things. Yung katulad ng mga example ko po kanina, napakaliit lang talaga pong bagay po yun. Gusto ko pong malaman ninyo na ang tinutukoy ko, ayun talagang mga maliliit lang na bagay. Kasi may mga bagay naman talagang pwedeng palampasin. May mga bagay na mas mabuting palampasin na lamang at hindi na gawing malaking issue. Halimbawa po, kapag tayo'y nasa kalsada, lalo ng mga driver dyan, at may sasakyan po na sumingit sa pila, halimbawa, o kaya naman nakapila kayo mahaba, may taong sumingit. Ayun po, may pagpipili ka. Pwede mong turuan if you are in a position to do that,
Pero kailangan din nating mapili, isipin natin, may tatama ba natin yon o mag-e-escalate ang kaguluhan if you will do that. So the Lord will definitely give us wisdom kung ano pong gagawin tungkol doon. Balik po ako doon sa halimbawa po ng mga sasakyan sa kalsada. May sumingit sa pila, di po ba nakakainit ng ulo yon? Kapag ka hindi maganda-ganda ang gising mo, talaga pong mawawalan ka ng control sa iyong sarili. And I am not excluding myself sa mga ganito. Lahat po tayo prone sa ganito. Kaya kailangan tayong maging maingat. Ano po bang nawala sa atin? Maliban na lang kung dito kami aksidente, siguro po syempre, the emotion is there. But yung malilate ka lang actually po, pag pinauna mo siya, segundo lang naman yun eh. At hindi naman makakabago. Kung kasi pong late na ka. Totoo po yun eh. At nung pamaligwanan me, at patulan me pa, lalo ka mong magisan oras. Lalong mawawala ang oras mo. At yun po ang gusto ng kaaway natin. Mawala sa atin yung pagkakristyano natin. Sa mga bagay na ganyan. Sabi ko nga po, maliit na bagay. Pag-isipan po muna natin, makakabuti ba ito? Yung mga bagay na dapat nating i-take into consideration. O baka naman mas ikapahamak mo pa. Kailangan po may wisdom tayo na ganyan na nagmumula sa Panginoon. Marahil po mas makakabuti na piliing palampasin na lang. Ako po marami akong instances na ganyan. Bila pong lingkod ng Panginoon, hindi kami maintindihan ng marami. Sometimes, feeling da po, may pinansin, mga nito. Pero alam po ninyo, sa pagdedesisyon, lalong-lalo na po sa church, pagdedesisyon po tungkol sa anong gagawin namin sa mga tupa ng Diyos. Hindi po namin inaangking tupa namin, pero ito po'y tupa ng Diyos. Pinapanalangin mo na talaga yan. Other people, akala nila yung pagdedesisyon, ganun-ganun lang. Pero may mga bagay na talagang ipapanalangin mo, tinitignan mo. Baka naman masyado kang kritikal at may mga bagay na okay na lang palampasin. Nakuha po ninyo. Hindi na kami naiintindihan yan. Sabi do, ubutala sabihan. There are things na talagang sasabihin ng Panginoon in our hearts na palampasin mo na. Anyways, nobody's perfect. Kung maliit na lang na pagkakamali, hindi naman sinadya. Lalo na po yung hindi naman talaga deliberate na ginawa. Talagang nagkamali lang. Hindi nasarado ang pinto, halimbawa. Malaking bagay yon. Sasabihin namin, pero hindi namin ikakagalit. Palalampasin ko yon. Because anybody is prone to that mistake. Yung mga ganun po, yung prone. Pwedeng paalala, pero para magtaas ako ng boses at sasabihin kong, nakapatutugtog, DA ka pa. I will not do that. Kasi po, yung mga ganong klaseng bagay, may mga bagay na seryoso, speaking of morality, pero may mga bagay na napakaliit lang at maliit na bagay na pinapalampas na lang. Nakuha po ninyo, sana po naintindihan ninyo ang mga bagay na ito. Kahit po sa pamilya, ganun din. Sa mga magulang, pa-stress kayo, iyang bagay. Mitas ko pa presyon. Kung maliit lang na bagay at mapapalampas, ipanalangin mo na lang. Ganun po yung ginagawa po natin, no, mga kapatid. Yung mga po sinasabi ko, mga maliliit na bagay, halimbawa, gumising ka na maaga, ayaw mo yung pagkatimpla ng kape mo. Sabi ko nang ako bring ating gatas sa mo. Tandaan ng tamo po, makantaya kalati, maliit na bagay lang yun. Di sangkap kang pasibayo. Kasabi mo kitang mimwa ka, may nakabagyo pa yung pangakristyano mo. Kape yang malati. Ako pasalamat ating kong kape di nga lalo. Yung isang blessing sana na tinatangkilik mong binigay ng Panginoon, nagiging sanhi pa ng pagkakaaway-away ninyo. Makikita pa ng anak mong maliit. Potapukan niya natin yung eburi, magbusi yan naman. Kasi po yan ang nakakit da. Kapag wala kang yung control, walang magiging control ng lahat ng miyembro ng pamilya. It will affect yung relationship with your family.
Sa mga ganyan pong bagay, maliit na bagay, pero ikinapuwing ninyong lahat. Dapat po matalino tayo sa mga ganun, mga kapatid. Matalino tayo at ang panalangin ko, bigyan tayo ng karunungan ng Panginoon. At mabatid natin yung mga bagay na maliliit lamang na hindi naman talaga dapat ikagalit o ikatanggal ng atin pong pasensya. May, halimbawa po, may kahilingan ang isang tao. Nakalimutan niyang gawin o kasunduan, nakalimutan niya. Hindi naman po talaga niya sinasadyang kalimutan. Di po ba lahat naman ng tao may tendency makalimot? Ako nga po, may appointment kami. May mga pa nagpagkakataon na may appointment ako, makakalimutan ko. Doon na lang mismo sa 2 oras bago yung appointment, doon na lang kung wala pang magpapaalala. Pero hindi ko sinasadya yun. Pero kung darating man na may agreement kami, di nagawa ng tao, at dumating at tao at sinabi niyong pasensya na po, hindi ko sinasadya, palalampasin na lang yun. Hindi na masyadong bibigyan pa ng big deal. Maliban na lang kung leader ka at ugali talaga niya yun at dapat ituwid. No po? Kung paulit-ulit na lang at pikayli-kayli na ka po, ibang usapan yon. But kung talagang nakita mo, hindi naman niya sinadya, so it's not a big issue. Yan ang sinasabi ko po. There are things na it's not an issue. Pero sinusubukan lang po talaga yung ating patience at saka ating self-control. Sabi ng Kawikaan 19 verse 11, balikan lang po natin yan. Tagalog, ang matinong pag-iisip ng tao sa galit ay nagpapabagal at kanyang kaluwalhatian na di pansinin ang kamalian. Pinapaalala po ng Diyos ng pagpapahinahon ay may kalakip na karunungan. Ang maging mahinahon ay karunungan sa paningin ng Panginoon. Iyan po ang sinasabi ng salita ng Diyos na yan. And this is the reason why ilang araw ko pong minameditate yan. Kasi po, napakarami rin tinamaan ako dyan sa one verse. Yan po kagandahan ng salita ng Panginoon. Minsan isang talata lang talagang tatamaan ka ng matindi. Pero maganda po sa ating mga anak ng Diyos, pag tinamaan ka, mas buritay tale po. Kasi you know na the Lord is correcting you. And sabi ng Bible, that's one indication that the Lord treats you as His son and daughter. Yan po ang patunay ng tingin ng Diyos sa iyo ay anak kasi tinuturuan ka niya. Mahal ka niya kaya tinatanggal niya at gusto niyang mabago ang mga mali nating gawa. Kaya nga dapat ang attitude ng lahat ng nagbabasa ng Biblia ay gusto natin talagang tamaan tayo. May epekto talaga. Kapag tinamaan ka, ibig sabihin po yun, pag-ibig ng Diyos yun. Kasi the Lord is trying to change something in your life at kumikilos. Yun po'y malinaw na kapamaraanan ng Diyos ng kanyang pagkilos sa atin pong buhay. Pinapaalala po ng Panginoon ang pagkamahinahon. Minsan ang pinakamagandang piliin ng tao. Ang laging pagpansin sa maliit pong pagkakamali ay hindi nagdudulot ng kapayapaan sa puso ng sino man. Subalit hindi po naman ibig sabihin na palalampasin din ng mga kasalanang may matinding epekto o dulot ng masama o nagdudulot ng masama sa iba. Ang pagpili na magpatawad at hindi maging big deal ang maliit na bagay ay iba sa pagbubulag-bulagan sa mga kasalanan at kasamaan. Iba po yun, ha? May mga issue po kasing hindi pwedeng palampasin. Katulad po ng moralidad, issue sa pananampalataya, at mga bagay na mabibigat ang epekto. Ayun, ibang usapan po yun. But we are trying to talk about small things. Kaya nga po ang title ay Maliit na Bagay. May mga issue po na pwedeng palampasin. At kailangan nga po ng karunungan dyan. Sa mga araw-araw po, o sa araw-araw ng ating buhay, may mga dumadaan talagang ganyan na maliliit na bagay lamang. At kung matututo po tayo na pumili ng tama sa mga i-emphasize natin at bibigyan ng pansin, mga kapatid, maganda pong magiging epekto sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung matututo tayo sa tinuturo ng Panginoon ngayon pong umaga. Katulad po ng counting hindi pagkakaintindihan. Minsan, nasisira ang relasyon, nagagalit sa bawat isa. Pero pag pinag-usapan talaga ninyo, anong bunga ng galit? Maliit na bagay lang pala. At minsan naman, kung saan ang inisip mong pinalampas ko na lang sana, na-save pa sana ang friendship o kaya relationship.
Ilan na po kayang mga relationships at saka friendships ang nawasak dahil lang po sa maliit na bagay na hindi mo pinalampas at naging big issue. Ang ganun. Nag-birthday ang anak niya, hindi ka niya inimbita. Nakalimutan lang niya. Di naman niya sinadya. O magiging issue. Mga kapatid, yung mga ganun po, maliit na bagay lang yun. Makakalimutan mo ang 20 years na pinagsamahan ninyo. Kulang lang po, magsubuan na kayo dahil magkapatid pa ang turingan ninyo. Tapos, nakalimutan lang niya. Kasi sa isip niya, sa sobrang close ninyo, kahit di ka niya imbitahin, parang pamilya ka. Na talagang, kapag pamilya ka po, andiyan pangida kayagkat, balo mo dapat at suka. Ay, may mga ganyan pong klase ng tao, nang turing na sa iyo ay talagang ganon, na nakapo talaga dinan papila. Ay, kami po ganyan, no? Halimbawa po, nung kasal namin, very limited lang yung pinrent talaga naming invitation. Kasi po yung mga malalapit sa amin, alam namin kahit di namin bigyan ng invitation, alam namin sila, alam nila na welcome sila. But sometimes yung maliliit lang na ganun, na prone naman ang lahat to make mistakes. Tapos magiging issue. Kaya kumunta na nagkatana. And hindi po yun parang mabuti para sa isang Kristiyano kapag kaganoon. So, may mga talaga pong kailangan palampasin. Palampasin na lang. Ako po, may mga kaibigan ako, hindi nila ako in-invite sa kasal nila. Nagtanong ba ako ng sakit ng loob? Hindi. And in fact, masaya ako. Kasi po, 20 lamor at ang gyuto. We think about those things. Hindi po yung sarili lang natin ang naiisip natin, kaya feeling mo big deal siya. Pero kung iisipin natin, ano kaya dahilan? Baka nakalimutan lang. Baka may budget talaga. At kung titignan mo, kahit nga po yung diretsyon pinsan, di naman nila in-invite eh. Yun lang talagang nanay, mga kapatid lang. May mga ganyan okasyon, di po ba? So, ang sinasabi ko lang po, may mga ganyang klaseng bagay na maliit na bagay. Hindi na dapat pang pinalalaki. Ikasisira ng kapayapaan sa puso. Ikasisira po ng samahan at pakikipagkaibigan mo. Ikasisira ng relasyon mo sa iyong kapwa. And in fact po, napakahirap humanap ng mga totoong kaibigan. Kaya kung maliit na bagay lang, pinalalampas na. Mas valuable ang friendship. Lagi kong iniisip yan. Yan. Mga practical na aplikasyon po, pwede sa trabaho yan. Pwede sa bahay, ina-apply natin. Yung mga katrabaho, talagang susubok ang iyong pasensya. No po? Pero may mga maliit na bagay na, lalo na po kung alam mo naman hindi sila Kristiyanos. So, yung mga expectations kasi natin, minsan ang nagpapabigat niyan eh. You are expecting na ganito, hindi perfect ang mga tao eh. Pag hindi na-meet ang expectation mo, galit ka, pero maliit lang talagang bagay yun. Yun. Sa bahay po, sa pamilya, kahit po saan tayo magpunta, pwede nating i-apply ito. Dito po ako magtatapos, may mga ilang bagay po na mga tinatawag kong tips. Yan. Para po ma-weigh natin kung maliit bang bagay yan o malaking bagay. Alam po ninyo, bakit po ito ang minsan po nakakatawa ang Panginoon kapag ka po nagbibigay siya ng mensahe. Minsan darating na lang na sa hindi inaasahang pagkakataon. This week po kasi, ako po yung nagtuturo ng mathematics, pero may special pong subject na hinahandle ako ngayon sa mga BE-Ed students, mga education students. Teaching mathematics in primary grades. Yun pong subject na yun, itinuturuan ko po ang mga future teacher sa college kung paanong ituro ang mathematics sa elementary students, grades 1 to grade 3, specific, primary. So, requirement po kasi sa course na magde-demo sila. Yung demonstration, teaching demonstration. Pinagawan ko sila ng props sa mathematics, tapos po i-demo nila. 5 to 10 minutes ang allotted time. Mabilis lang kasi po yung mismong lesson proper lang ang pinade-demo ko. Madami sa po sa kanila, binigyan ko naman sila ng topic. Yung mga topic po sa mathematics ng grade 1, grade 2, grade 3. Kinuwento ko po ito dahil may connection po dito. Saan ko nakuha yung maliit na bagay?
Kasi po majority po sa kanila, napakarami sa kanila, ang topic nila ay pag-sort ng bagay, big at saka small. Kasi pinag-aaralan nyo sa grade 1 pa lang. Maya pa po rin grade 1, biyasa la po lumawi nung malati ang bagay, pang maragul ang bagay, ring matwali la. Yan ang unang tinuturo po sa grade 1 eh. Tinuturuan po namin sila, under mathematics po yan eh, na alin bang mas malaki, alin ang mas maliit, malaki ba to, maliit ba to. Yung mga bata po marunong. Perfect la pa ka rito. Pero ring matwa po, kapilan metwata mo, biasa lumawi nung nang maragulang pong malati. Nalilito tayo kung maliit na bagay lang, kung malaking bagay. Kaya ang panalangin ko po, pagkalooban tayo ng Panginoon, ng karunungan, yung simpleng lang, na parang katulad ng bata. Na alam natin, maliit lang to. Eto malaki. Hindi pwedeng palampasin ito. So di ko po nakuha yung title na maliit na bagay. Di po ba, the Lord works in mysterious ways, hanapin. Sometimes, papasok yung gusto sabihin ng Panginoon when you are reading your Bible. Sometimes naman, when you are working. Kasi po, the Lord works sa lahat ng ginagawa natin. At kung tayo po'y Kristiyano, alam naman po natin ng connection natin sa Panginoon, di naman dapat nawawala. Nagtuturo ka man, nagtatrabaho ka man, naghuhugas ka man ng pinggan, pwedeng mangusap kahit anong oras ang Panginoon. At ito po, sineshare ko sa inyo. Kasi yan ang sinabi ng, parang inimpress ng Panginoon sa puso ko. Yung mga malilit na bata, alam yan. Yung mga malalaki, kailangan maalala nila. In fact po, alam ko namang alam natin to. Pero kailangan lang talaga tayong bumalik sa basic. No po? So, ito po yung mga ilang tips. Number 1, tanungin ang sarili, malaking bagay ba talaga yan? Malamang hindi. O, sinagot ko na po, ha? Itong question pa ako na sinagot. Isipin po ninyo, malaking bagay ba talaga? O, malamang hindi. Kasi po, most of the time, di naman talaga malaking bagay. Pakaisipan nyo po, remote yan TV, pipaten niya eh. Malit na bagay yon. Hindi lang tinamaan yung pagkasinigang niya, malapit kayong paksi. Maliit na bagay. May a-adjust po natin yun. Mga maliliit na bagay lang yung mga ganoon. Yun po. So, tanungin ang sarili, malaking bagay ba o maliit na bagay? Bago mag-react. Bago magalit, bago mawala ang control sa sarili. Kailangan po, isipin natin, malaking bagay ba? Ayan. Malamang hindi. Sasagot po siguradong sarili po ninyo dyan na maliit na bagay. You can control yourself kapag kaganon po. Number 2, huwag na makipagtalo sa isang bagay na wala ka namang kinalaman. O kaya naman, wala rin namang magagawa tungkol dito. There are things po kasi na yan naman talaga involved eh. Wala naman talagang kinalaman sa'yo. O kaya naman po, wala naman talaga solusyon. Talagang lang, maliit na bagay lang. Like for example po, itang memipi, kaminuran. Pero bulok na naman ng mala na mo. Wala kang control dun eh. Maliit na bagay yon kasi nangyayari talaga yon. Nakuha po ninyo? It is something na wala namang may kasalanan. O yung galit ka pa, pati sa pamilya mo, kaya asawa mo, makakap, mapali ko buntok minura na, memipi ko pa. Sayang yung pagalkwa mo. Maliit na bagay po yun. Pinapalampas yun. Wala rin naman tayong magagawa kundi palampasin yun. Kanino kamwa? Kinguran. Hindi naman po pwede. So yung mga ganong klaseng bagay, wala naman talagang connection. Wala naman po talaga, hindi mo naman may tatama. Yung mga ganon. There are things po talaga na small lang. Small things na pinapalampas talaga. Pangatlo, isipin ang magiging resulta. Sulit ba talagang pakaisipan me? Sulit po ba talagang mag-dwell ka doon? Sulit ba talaga yun? Ipakita mo ang yung galit at puot. Sulit ba talagang mawala ang yung temper dahil lang sa bagay na iyon? Gaano ba kalaki yun para matanggal yung ating pasensya? Yan ang mga questions po na magandang isipin. Susunod po, makakatulong ba? May masusolusyonan ba? Ayan, katulad po ng sinabi ko na kanina. Yung mga practical questions lang po. Tapos, susunod, tanungin ang sarili. Ako ba talaga ang tama? Mahalaga ba na ako ang tama? May tama o mali ba talaga sa sitwasyong ito?
Yan lang. Minsan po, ang nagiging dahilan ng pag-aaway ay pinipili mong tama ka, pinipili niyang tama siya. Pero at the end of the day, wala naman palang tama doon sa sitwasyon. Walang tama o mali. Hindi naman pala mahalaga kung sinong tama, sinong mali. Mga ganon. Maliit lang kasing bagay. Ayun. Ayun po yung mga dapat isipin, pakaisipin. Actually po, meron pa sanang isa pero hindi ko na ata naisama dyan. Yung pong tanungin ng sariling, maaalala ko pa ba ito pagkalipas ng 5 taon? Kasi po kung hindi na yan, at wala ng epekto yan in the future, bro, sabihin malati ang bagay talaga. Nakuha po ninyo? Yung mga importante po, yung may impact. Kahit mga ilang taon na, may impact yun. Pero kung maliit na bagay, po, after 1 week, ala naman Actually, wala naman talagang nasira, wala naman talagang malit lang na bagay, pinapalampas na. Nag-order ka sa restaurant, nagkamali ng dala sa'yo, malit na bagay. Pwede mo naman sabihin, maliya po. Papalit niya po. Kung ayaw palitan, control pa rin, malit na bagay. Naniyang 120 pesos na silog. Bayaran mo niya ang pasibayo. Kasi po yung galit at puot, mas malaking sisirain yung kasi sa 120 na nawala sa'yo. Just try to imagine po. Ang panalangin ko po, magkaroon ng practical application yung karunungan binibigay ng Panginoon sa atin. Mas mahalaga pong i-maintain yung natin, yung pagkakristyano natin. Yung character na gustong makita ng Panginoon sa atin. Masusubok at masusubok tayo, mga kapatid. Tandaan po natin, hindi lahat ng bagay ay dapat nating palakihin. Kung minsan kailangan nating tanungin ng ating sarili, ito ba'y talagang malaki? Ito ba'y mahalaga? May epekto ba ito sa aking relasyon sa Panginoon? O sa ating relasyon sa iba? Marahil ito po'y isa lamang na maliit na pagkakamali, maliit na bagay, maliit na hindi pagkakaintindihan na kung palalampasin natin ay magdudulot ng kapayapaan sa ating puso. Makaka-save ng isang relationship. Ako po, may habang pinag-aaralan ko ito, there are personal things na ipinaalala sa akin ng Panginoon. May mga nangyari in the past na pwede ko sabihin na kung pinalampas ko na lang sana. Ako po mismo, sasabihin ko sa inyo, inalala ko yun Mas mabuti sana kung pinalampas ko na lang. Of course, hindi na natin maibabalik po yung nakaraan. Pero habang pinag-aaralan ko po ito, may mga mistakes din ako in the past. Lalong-lalo na po yung mga nakasama kong mga kaibigan, tao, na kung pinalampas ko na lang sana, kasi maliit lang naman na bagay yun Noong panahon po yun, nakala ko big deal. At naging sanhi ng hidwaan, mga ganun. Pero ngayon, naisip ko, kung pinalampas ko na lang sana, na-save pa ata yung relationship, o kaya nandito pa sana sila, mga ganun. O kaya mas mabuti sana ang nangyari. Pero alam ko po, wala na akong magagawa sa nakaraan. All I need to do is, or all I can do, is to ask for forgiveness kung alam ko nagkamali ako doon. At sinasabi ko naman sa Panginoon, dala ng pagka-immature. Pero ito po kasi mga kapatid, ang pagpapalampas ng mga malilit na bagay, tanda ng maturity. Kaya ngayon po na mas mature na ako, naiisip ko, maliit na bagay lang yun Pinalampas na lang sana. Yung sinisip ko, if I'm just mature enough, if the maturity I have now ay katulad nung nag-uumpisa pa lang ako sa paglilingkod sa Panginoon, marami sanang mabuting nangyari. Pero of course, hindi na natin pwedeng balikan. Pero natuto. Yan ang mahalaga. At ang mahalaga po, yung mga sa hinaharap at pwede pang mangyari. At yun, makokontrol natin yun May magagawa tayo, magmula ngayon at kung mga susunod na araw. Yung mga dati, matuto po tayo doon sa mga nakaraan. Pero at least po, binabago tayo ng Panginoon. Yan ang mahalaga. Tayo po lahat ay yumukot ba na lang. Let's all pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon.
sa pagtuturo mo sa amin. Ang panalangin ko, maintindihan ng bawat isa kung anong nais po ninyo. Makita sa amin pang araw-araw na buhay ang karunungang galing sa inyo, Panginoon. Salamat sa pagpapaalala ninyo sa amin na hindi lahat ng bagay pinapatulan. Hindi lahat ng bagay ginagawang issue, o kaya hindi lahat ng bagay ay worth it na ikatanggal ng pasensya namin. Tulungan mo kami. Pagkalooban mo kami ng karunungan na mapili ang mga bagay na maliit lamang at pwedeng palampasin, tanda ng paglago namin sa relasyon namin sa inyo at paglago ng aming karakter. Tanda ng maturity po namin. Dalangin namin ng mga pagkakamaling nagawa namin dati. Dahil po sa kawalan ng karunungang piliin ang mga dapat i-focus namin. May mga pagkakataon na maliit lang na bagay pero nagalit kami. Maliit na bagay pero naging sanhi ng hidwaan, ng pagtatalo, nakasira ng mga relasyon sa aming pong buhay. Patawarin ninyo kami sa mga pagkakataong yun, Panginoon. Pero kami po ay nagpapasalamat ngayong umaga. Tinuturuan ninyo kami upang sa gayon ng mga maaaring pagkakamali namin noon ay hindi na po maulit. Ang mahalaga, kami ay binabago po ninyo. You are changing us from glory to glory. Dahan-dahan man, pero nakikita po namin, Panginoon, na may ginagawa ka sa buhay po namin. Baguhin ninyo ang puso ng bawat isa. Transform us, Lord. Hanggang sa makaabot po kami doon po sa pamantayang gusto ninyo. Pamantayan ng kabanalan, kaluwalhatian. Maraming salamat po dahil alam namin, tutulungan mo ang bawat isa. Alam ko, you will help each and everyone na naririto po ngayon na magawa ang lahat ng ito. Panalangin ko, Panginoon, na bago po kami mag-react sa mga bagay-bagay, marinig namin ang iyong tinig na magsasabi kung maliit lang na bagay ito. At kung maliit lang na bagay, turuan mo kami sa mga bagay na pupwedeng palampasin na lamang. Maraming salamat po. Nagpapasakop po kami sa inyo pong kalooban. We submit ourselves, Lord. Continue to move sa aming kalagitnaan. Continue to speak to us. And as we do the Holy Communion, we ask, Lord, for your cleansing. Of course, gusto namin gawin ito ng malinis ang aming puso. Patawarin ninyo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Magawa namin po, Panginoon, ang pag-alala namin sa pagkapako mo sa krus ng Kalbaryo at pagtubos ng aming kasalanan sa pamagitan po ng Holy Communion na aming gagawin. Magkaroon kami ng malinis na puso at malinis na kaisipan. We thank you, Lord. We give you all glory and all honor. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.